Until now, simula po sa mga oras na ito na tayo ay magkaharap, wala pa pong ini-endorso si Pangulong Duterte na kandidatong Pangulo. At katunayan ang ating dapat panghawakan na kanyang sinabi noon na wala siyang i-endorso na kandidato, maliban lang kung kinakailangan. Kaya ko po pinapaliwanag ito, hindi po ako spokesman ng Malacanang, kung hindi akin lang pinanghahawakan yung sinabi ng Pangulo. Kasi po pinapalabas ng iba dyan na in-endorso na raw ni Pangulong Duterte yung kandidato na taga Maynila. Okay, so kampo ni Mayor Isko Moreno masyadong assuming na sila na daw ang sinusuportahan ni Tatay Digong. Ating pag-usapan yan at ating bigyan ng reaction. Pero for the meantime, pasok muna Sir Mike. Hindi naman ho totoo, so propaganda lang yon, madalit sabi. Okay? Huwag nating pangunahan ang Pangulo hanggat hindi nagsasalita ang Pangulo kung gagawin niya, kung kinakailangan na kung sinong kandidatong susuportahan, di hintayin natin. Pero sa ngayon, tulad na sinabi ko, wala pa ho na sinasabi siya. Okay? So, maliban dyan, ito po yun eh. Yung pong tatlong anak niya na mga politiko na kay Marcos na noon pa. Sino ba yan? Si Mayor Inday Sara Duterte Carpio, kandidato ng Vice President. Si Congressman Pulong Duterte. At saka ho si Mayor, Vice Mayor at tumatakbong Mayor ngayon, Baste Duterte. Yan ho yung tatlong Duterte na anak ng ating Pangulo na kay Marcos. Ngayon, ito sinasabing MRRD. Kilala ko po ito dahil ito yung original noong 2015 pa lang. Ito yung Mayor Rodrigo Roa Duterte. Ayan po yun, kaya nga MRRD. So pangalan ng Pangulo ang kailan dinadala. Pangalan lang. Iba yung totoong Duterte kaysa pangalan lang. Yun po yung malaking pagkakaiba. Yung tatlong anak ng Pangulo, nandun na kay Bongbong Marcos. Itong MRRD, pangalan ng Pangulo, ay yung iba, sumama daw kay Dumagoso. So yun lang ho, yun ang malaking pagkakaiba. Ang tanong ngayon saan kayo maniniwala? Sa mga Duterte na nandudo na o dito ho sa pangalan ng ating Pangulo na ginagamit or ginamit ng mga ibang grupo dyan mula pa ng 2016 at hanggang ngayon? Na di umano nga ay nasa kabilang bakuran. So, yan po yun eh. Huwag kayong mababahala, huwag kayong malilito. Yan po yung totoo dyan. So, Duterte versus MRRD group. Group ang ginamit ko dahil kasi wala na. Ang Pangulong Duterte, hindi pa naman nagsasalita eh. At sa inyo bang paniniwala si Pangulong Duterte ay hihiwalay sa kanyang mga anak? Tanong ko lang naman po yun. Kaya marami mga speculation at tanong kasi nga wala naman formal pa talagang sinasabi ang Pangulo. Ginagamit lang propaganda ng mga kalaban ni Marcos ito hong organization ito ng MRRD. Okay? Ay ako nga, pasintabi na ang tingin ko dyan kaya napunta dun dahil kandidatong senador yung napunta ron. Kilala ko pa yun si Jan. Siyempre tatakbo kang senador. Gusto mo may kakampi kang kandidatong national. Hindi ka naman pwedeng pumunta kay Marcos at Sara kasi puno na. Overload na nga yung slate ng Senado Di ba? 12 lang ang senador na kandidato. Puno na sila. Ay alam ko, 20 yata yung gustong sumama doon. So talagang wala kang paglalagyan doon. Kaya posibleng, kaya siya sumama dyan sa ibang kandidato dahil nakita nilang may bakante pa. Kasi yung taga Manila, tatatlo pa lang ang kandidatong senador until now Kaya mayroong isang dumating. Parang ganon. Well, karapatan naman niya yung mamili. Pero yun lang po yun. Ginamit niya lang propaganda kasi huwag kayo magtataka dahil talagang maraming propaganda ngayon sa politika. Okay, yung totoo ang ating paniwalaan. Yung sinasabi ko kanina, patuulitin ko ulit, wala pang formal endorsement si Pangulong Duterte kung sinong kandidato niya na Pangulo. Ang ating pinangahawakan yung sabi niya, hindi na daw siya mag-i-endorso. At kung babaguhin niya, di ating abangan kung paano niya babaguhin. Karapatan ng Pangulo yun Pero respeto natin at ating hintayin, huwag natin pangunahan. Di ba? Para lang malinaw yan. Okay. Pwede po kayo mag-comment, react sa isong yan. Dahil yan ay isang usapin na pamilya ang nakataya. So inuulit ko, Inday Sara Duterte, Pulong Duterte, Basti Duterte ay na kay Marcos. Okay? So, aabangan natin kung ano pa ang susunod sa mga panahon. At hindi ho sila aalis doon. Yun ang kanilang kandidato. Okay? Samantala, habang kayo po yung nagko-comment, react sa bagay na yan, malaya po kayo, maihabol ko lang po itong
sinusundan natin ng yung baluarte nga sa Maynila, pinasok ni Bongbong Marcos kahapon, hindi pala niya naikot lahat. Inamin na ho ni Atty. Alex Lopez na hindi narating ang lahat ng lugar sa buong Manila kasi wala ng oras. Ayaw na ng gabi, delikado nga namin yung gabi, hindi na makikita, tsaka for security. Kaya tondo lang naikot. At saka yung iba ay nakarating yata ng 4th District kasi 6 na distrito eh. Kaya marami palang nag-aabang doon sa 5th at saka 6th District. Kaya hindi nakarating, kulang na sa oras. Ang policy pala ngayon ng kampo ni Bongbong Marcos, pagdating ng 6:30, medyo madilim na yan, wala ng motorcade kasi nga naman for security. Pero ang assurance, dahil kausap namin sa television kanina si Alex Lopez, masusundan ito. Babalik si Bongbong Marcos sa Manila at pupuntahan yung mga lugar na hindi pa napupuntahan at saka aagahan nila. Kasi nangyari kahapon, nagsimula ng halos 1:00, 2:00 na eh. Mag-alas 3 na nga halos. Kasi nga hindi makagalaw. Sa dami ng tao, nakita naman nyo doon sa aking mga unang in-upload. Sobrang dami ng tao, kaya hindi makagalaw yung sasakyan. Mabagal na mabagal. Sa dami ng sumisigaw at sumasalubong. Nakita nyo doon sa aking ibang mga upload. Kaya nga inyong pwedeng balik-balikan yung aking pinasok kahapon. At ganoon talaga. Yun ho yung nangyari. So, ang assurance, masusundan pa ito. Babalik at babalik sa Maynila si Bongbong Marcos. At alam mo naman nyo, dahil kasi nga, yan ay baluarte ng mga Marcos loyalists ang City of Manila nung araw pa at saka ho ang Quezon City. Itong dalawang syudad na magkapit-bahay, dito identify maraming Marcos supporters nung araw pa ho hanggang ngayon. Kaya nakita nyo na mag-rally dito sa Quezon City, di ba napuno yung Amoranto. Pinangunahan naman yan ni Congressman Mike Defensor na kandidato for mayor. Sa Maynila naman si Alex Lopez, siya yung official candidate. Silang ang dalawa ang kandidatong opisyal ng BBM Sara na for mayor. Okay? Kaya ho sila yung nakapront yan sa mga galawang yan sa City of Manila at Quezon City. So, yung sinasabing baluarte at command vote or sinasabi nilang solid vote, hindi totoo. Napatunayan kahapon. Marami pala at marami talaga ang mga Marcos supporters sa City of Manila. Namumula nga kahapon sa init ng araw at hanggang inabot ng gabi. Okay? So yan, pwede po kayo mag-comment, react sa isong yan. Malaya po kayo. Respeto lang ho sa isa't isa para walang away. Maraming po salamat. God bless. Okay, so welcome back dito sa ating YouTube channel, RDD TV Cebu. Walang kinikilingan pero may pinapanigan. Magre-react tayo guys sa video na courtesy sa YouTube channel ni Sir Mike Abi. Ito patungkol sa sinasabi ng kampo ng ni Mayor Isko Moreno na sila daw ang kinakampihan o sila na daw ang ina-anunsyo o sinusuportahan ni Pangulong Duterte, which is hindi talaga mangyayari din guys dahil masyadong malalim na ang relationship between Duterte at Marcoses. Kung napapansin nyo guys, tulad ng sinasabi nito ni Sir Mike Abino na ang tatlong anak nito ni Tatay Digong, sila si Basti, si Mayor Sara at si Pulong ay nasa kampo na ng o sumusuporta kay BBM. Of course, ngayon guys, ito ay para sa akin lang at pwede rin magkamali tayo dito. Pero tulad ng inaasahan ko na itong deklara ni Tatay Digong, kanyang susuportahan ay parang dagger. Pupunyal sa lahat ng mga kandidato na tumatakbo bilang Pangulo na pwede ito rin ihantulad sa isang larong basketball na tinira ni Tatay Digong ang buzzer beater, crucial na 3-point shot na surely mag-iiba sa lahat ng resulta ng survey. I think ito na ang mataas na rating na makakuha ni BBM at Mayor Sara Duterte history ng Pilipinas. Ito ba ay parte ng drama sa politics? Well, pwede. Pero yung sa akin guys is mas titingnan ni Tatay Digong kung ano ang mas ikakabuti ng political career ng kanyang anak. Kung walang iba kundi si Mayor Sara Duterte. Kayong mga sobrang asyumero, buti pa practice na kayong umiyak dahil wala na, may nanalo na. Okay, so maraming salamat guys for watching this video. Till next time, bye bye. RDD TV Cebu, shout out po. Thank you Mike Abi. Salamat po RDD TV Cebu.